Koki Kamida nagbagi na ng bagong fight update kay John Ariel Casimero. Narito ang buong kwento. Nagpalabas na ng panibagong fight update si Koki Kamida, ang CEO ng 3150 Fight Promotion, kaugnay ng pinakaabangang pagbabalik sa aksyon ng dating 3 Division World Champion na si John Ariel Casimero. Sa opisyal na anunsyo na ibinahagi niya, kinumpirma ni Kamida ang petsa at venue ng susunod na laban ng Pinoy, isang malaking kumpirmasyon na matagal nang hinihintay ng mga taga-suporta ng Filipino Slugger. At ayon kay Kamida, si Casimero ay nakatagtang lumaban bilang undercard fighter sa major event na pangungunahan ng bakbakan ni Masamichi Yabuki ng Japan at Felix Alvarado ng Nicaragua. Ang pangunahing laban na ito ay naabangan hindi lamang sa Japan, kundi maging ng mga boxing fans sa buong mundo dahil parehong kilala ang dalawang boksingerong pangunahing bida sa kanilang agresibong estilo at knockout power. Bagamat hindi pa inahayag ng 3150 Fight Promotion kung sino nga ba ang mismo makakaharap ni Casimero, ngunit sapat na ang pagkumpirmang ito upang muling umusbong ang sigla at excitement ng mga Pilipinong tagahanga. Ilang linggo nang napapabalita ang posibleng pagbabalik ng Pinoy sa ring matapos ang kontrobersiya sa nakalipas na laban, at ngayon ay tuluyan nang inilatag ang kanyang pagbabalik sa entablado ng Japanese boxing. Sa naturang update, pinaalalahanan ni Kamida na wala pang finalist ng undercard fights na ilalabas ng promotion, ngunit kumpirmado ng isa si Casimero sa mga ito. Sa ngayon mga kwento, ang main event pa lamang ang opisyal na naisa publiko, ang laban ng IBF World Flyweight Champion na si Yabuki at ni Alvarado, isang labanan para sa matitinding contender sa flyweight division. Naging usap-usapan naman ang anunsyo dahil sa timing. December 27 ang laban, isang petsa na mataas ang demand sa Japan dahil maraming event ang dumadaloy bago pumasok ang bagong taon. Kaya naman, ang pagpili ng 3150 fight ng Aichi Sky Expo bilang venue ay malinaw na palatandaan na inasang narigsa ang libu-libong mga fans upang tungayan ang malaking card na ito. Para kay Casimero, malagang yugto ito sa kanyang karera. Sa pagbabahagi ni Kamida sa larawan, kitang-kita ang intensyon niyang ibalik ang sigla ng dating 3 Division World Champion. Bagamat wala pang ibinigay na detalye ukol sa magiging katapat niya, pero inaasang magiging matunog ang pangalan na ihain ng Japanese promotion sapagkat malaking hatak pa rin si Casimero sa international market, lalo na sa laban sa Japan kung saan maraming Filipino ang sumusuporta. Mga kakwento, ang kawalan ng kumpletong undercard lineup ay hindi nakapagpahina sa hype. Sa halip, mas tumitindi pa ang interes dahil nananatiling palaisipan kung sino ang iba pang mga fighters na sasabak sa ilalim ng Yabuki Alvarado showdown. Ang tanging malinaw mga kwento, si Casimero ay magiging isa sa mga pangunahing boses at pwersa sa undercard at siya na magiging sentro ng atensyon. Ang Aichi Sky Expo, isang world-class exhibition center sa Aichi Prefecture, ang napiling venue. Kilala ito sa malaking sporting events at combat sports gatherings at may kapasidad ito na magbigay ng mas malawak at komportableng espasyo kumpara sa mga traditional na arena. Mula sa setting, ilaw, stage production, hanggang pagpasok ng mga boksingero, asa ng mataas sa kalidad ng pagtanggap mula sa promotions team ni Kamida. Sa mas malalim na konteksto, ang paglahok ni Casimero sa event na ito ay may dalawang implikasyon. Una, nagpapakita ito na hindi pa tapos si Casimero sa kanyang pagnanais na makabalik sa title contention. Ang pagkuha sa kanya bilang undercard sa isang malaking event sa Japan ay sinyalis na hindi pa bumababa ang kanyang market value. Pangalawa, malinaw na layunin ni Koki Kamida na muling iposisyon ang Pinoy fighter sa eksena sa Japanese boxing, isang merkado ng mas mataas na respeto sa Pinoy warriors na nagpapakita ng determinasyon at giting sa loob ng ring. Mga kakwento, ang anunsyo ni Kamida ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa magiging landas ng karera ni Casimero habang papalapit na ang taong 2026. Tinatayang sa mga susunod na mga linggo ay ibabahagi na rin ang kumpletong lineup sa undercard fighters. Ngunit sa ngayon, sapat na ang kumpirmasyong makikita nating muling hahakbang sa entablado ang Cuadro Alas upang muling patunayan na hindi pa tapos ang kanyang kwento. At sa December 27 sa Aichi Sky Expo, sisiklab ang aksyong puno ng pagtanaw ng mga fans at isa si Casimero sa magiging sentro nito.
Nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.